So, ang gagawin ko po ngayon is yung Ubuntu. Sa Oracle VM po natin is nakapag-setup na po ng installer ng Ubuntu, which is yun po yung Ubuntu client po natin. Then sa storage po natin, naglagay lang po tayo ng Ubuntu 2024.4 na version. Then sa system po natin, nag-ano lang po tayo ng 3 MB. Then click start lang para sa installation ng ating Ubuntu client. Pindutin lang natin yung install Ubuntu. So wait lang natin hanggang mag-loading yung ating Ubuntu. Kita natin dito install Ubuntu, and ang pinili nating language is English para universal. Yan. Universal language. Sa keyboard layout, English lang din yung ginamit po. So dito tatanggalin yung download updates and normal installation lang. Then click continue. So sa part po na to is click install now lang. Sa location is Manila yung pinili. So dito po fill up lang your name. So ang nilagay is John Albert. Then automatic na yung sa your computer's name, which is John VirtualBox. Then pick username lang, which is John, then set password. Then login automatically para di na magsa-sign up pag hindi ginagamit yung Ubuntu. Yan. Then sa part po na to is nag-i-install lang. Wait lang po natin. Dito po is tapos na ating installation, so click restart now lang. Dito po is press enter lang. Sa part po na to is set up lang natin yung ating network. Punta lang tayo sa settings. So makita po natin dito yung word, so settings. So ang gagawin natin is remove lang yung connection, then delete yung profile, tas gagawa na lang ng bago. So ang gagamitin natin dito is manual. So for addresses, gagamitin ko po is 192.168.1.4 kasi po yung client sa Windows is 3. And yung sa server is 1.5 yung ginamit na IP address. For netmask is 255.255.255.0. And for gateway is 192.168.1.1. So for DNS naman sa server is 192.168.1.5. After that, click lang yung add.
So, dito makita natin sa device name ang pangalan is john.virtualbox. Then sa terminal, dito check lang natin kung ano yung description ng ating Ubuntu. Dito is type lang natin yung hostname CTL para ma-check natin yung description ng ating Ubuntu. So, makikita natin sa static niya, nakalagay is John VirtualBox. So, para mabago natin yan, kailangan natin gumamit or set tayo ng hostname, CTL, and ilagay lang natin yung desired nating pangalan. So, ang nilagay natin dito is Ubuntu. Then, lagay lang natin yung password ng Ubuntu natin kanina, which is yung John 2002 number sign. So, dito po is in-update lang yung mga packages. Para pagka-click po ng domain is updated po at yung ating mga packages. So, dito double check lang kung nabago talaga yung hostname to John VirtualBox to Ubuntu. So, makita po natin is nabago na, which is Ubuntu na. So, dito naman po is nag-install lang ng connection sa ating domain, which is yung sudo apt install realmd. So, para makakonect tayo, lagay natin Realm Discover para ma-discover natin yung domain, which is yung bsidfoc.com na ginawa natin sa server 2019. So, eto, makikita natin na connected tayo sa bsitfoc.com. Kasi, ayun, may lumalabas na domain name. So, para makakonect tayo sa user is type lang natin join, then dash capital letter U. Type lang natin yung john.smith na ginawa natin sa ating server, na ginawa nating or sinet natin na administrator. Then, sunod dyan yung ating domain na bsitfoc.com. So, after nito, so type lang natin yung sinet nating password kay john.smith, which is user na 120. After ng installing na to is makakonect na tayo. Restart din natin yung ating Ubuntu para gumana yung mga packages and mga connection na ginawa.
So, tapos na tayo sa terminal sa pag-configure. Punta tayong server, then click tools, then Active Directory users and computers. Dito makikita natin kung na-connect na yung ating Ubuntu. So dito makikita natin sa computer, nandun yung Ubuntu. And makikita din natin yung PC natin na Windows client natin na nandyan PC1. Para mag-apply yung ating configuration sa ating Ubuntu, re-restart muna natin siya. Click lang natin yung tatlong icon sa taas, then power off or log out, then click restart. Start. Yan. Yun. So, after mag-restart, punta lang tayo sa file manager ng Ubuntu. After that, click other location, pinakababa. So, dito, connect lang tayo sa server. So, type tayo ng SMB, then yung dalawang tooldoc, dalawang slash, then yung IP address na 192.168.1.5. Then pagka-type, click lang natin yung connected. Then hihingan tayo ng authentication required. So nandun yung username, domain, and password. Edi lagay lang natin yung John.Smith and yung password niya. Then click lang yung pinakababa, remember forever. Para hindi pa ulit-ulit tayo ng pagla-login. Then dito manghingi lang ng another password for default keyring. So, ang nilagay lang din dito is yung user 120. So dito nakita natin na successful tayo na-connect sa domain kasi nakita natin yung shared folder. So para matesting na rin, punta tayo sa ating server, then create tayo ng folder doon. So lagay natin sa folder server 2019_files. Dito makikita natin na kapag nireload natin sa Ubuntu, makikita natin yung folder na ginawa natin sa server natin. Para matest naman sa server, dito naman tayo gagawa sa Ubuntu. Pero ano din dyan, makita natin sa Windows natin na connected din siya kasi nandun yung folder na ginawa natin sa server. Ayun. So pagka-create na to, makikita natin sa ating client side and sa server natin yung ginawa nating file, which is yung Ubuntu files. And sa server din, makikita din dun yung Ubuntu files. So dito sa client natin, gagawa din tayo ng folder. So new folder lang. So pangalanan natin to as Windows 10 file_files. So dito gawa din tayo ng folder which is yung Windows 10_files. Then makikita natin sa server, andun yung Windows 10. Then sa pag ni-reload yung sa Ubuntu, makikita din natin na nandyan din. Yun. Yun lang po for activity 4. Thank you po.